Diyos, kayong gawa niya, umawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Araw at gabi, sambahin niyo ang Diyos, bituin nagninig. Sambahin niyo ang Diyos, dagat, bundok, halaman at hayop, purihin niyo ang Diyos. Purihin ang Diyos, kayong gawa niya, gumawit ng bagong kanta. Purihin ang Diyos, kayong anghel niya, hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita ang banal na kapistahan ni San Ezequiel Moreno. Isa siyang Kastilang misyonaryo, Agustinian Recollect, na na-assign dito sa Pilipinas. Siya po ay nagpahayag ng mabuting balita, nagturo sa mga bayan doon sa Mindoro, sa Batangas. Pero ngayon, siya po ay hinirang bilang patrono pintakasi na mga may sakit sa kanser. Dahil nung nabubuhay po si San Ezequiel Moreno, nagkaroon din po siya ng kanser sa kanyang ngala, cancer of the palate. Pero hindi naging hadlang ang kanyang sakit para tumigil sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si San Ezequiel Moreno po ay naging simbolo ng pag-asa ng napakaraming tao. At isa po ako sa magpapatotoo na mabisa ang kanyang panalangin. Dahil sa araw po ito, dapat wala na ako. 2 years ago, ako po ay nadulas sa banyo. Akala ko po, ako'y patay na. Pero pagkakita ko, wala akong nabaling buto, hindi po ako nasugat, hindi nabagok ang aking ulo. Ito po ay dahil sa panalangin ni San Ezequiel Moreno, dahil niyaya nila ako noon na magnovena, na magmisa sa simbahan ni San Ezequiel Moreno. Ang mga santo ay mga kaibigan natin. Ang mga santo ay gabay natin mas malapit sa Diyos. Nasibol na pinagmumulan ng ating pagpapala, buhay at buhay walang hanggan. Kaya purihin natin ang Diyos dahil sa kanila at naway sa kanilang panalangin, mas mapalapit pa tayo muli sa Panginoon. Sa mga pagkakataon na kung saan sinayang natin ang halimbawa, ang dasal ng mga banal, tayo'y magpakumbaba, hilingin natin muli ang awa, pagpapatawad ng Diyos, para minsan pa tayo'y makitang karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipinalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, dahil sa natatanging sigasig at malasakit ni San Ezequiel Moreno upang sa lahat ang mabuting balita ay maihatid. Ang iyong sambayanan ay binigyan mo ng malawak na saklaw sa daigdig bilang tugon sa kanyang pagdalangin.
Lagi nawang magkaroon ng bagong bugso ng pananalig at kabanalan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom nyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang mga may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala, ni binabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan ninyo sila ng kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin ninyo aking sinasabi, ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo mga pastol, pakinggan ninyo itong aking sinasabi, laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi na niyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi na niyo mapakikinggan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasin doon ako'y inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoon Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan na lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito yung ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan at pati na ang kalis ko ay yung pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo at iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos tanang ating niloloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Na magkasundo na sila sa upa ng 1 denaryo, maghapon, sila'y pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siya muli ng mag-ikikasyam na umaga at nakakita siya ng iba pang tayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumaroon nga sila. Lumabas naman siya na mag-iikalabandalawa ng tanghali at mag-iikatlo ng hapon. At gayon din ang ginawa niya. Na mag-iikalima na ng hapon, siya'y lumabas uli. At nakakita pa ng iba, wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo tayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong nagbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. At sinabi niya, kung gayon pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan. Pagtakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang mga katiwala, tawagin niyo ang mga manggagawa at sila'y upahan. Magmula sa huli hanggang sa buong araw nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng tig-1 denaryo. Pagtanggap nito, nagreklamo sila sa may-hari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagpagal at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit po ninyo kami pinagpara-pareho ng upa? At sinabi niya sa kanila, kaibigan, hindi kita dinaya. Hindi ba't nagkasundo tayo ng 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano naman kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ng aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. Welcome po sa ating banal na misa. Ano po sa tingin niyo ang unang hakbang para magtagumpay ka sa buhay? What is the first step for you to succeed in life? Marami po ang magsasabi, Father, kailangan mangarap ka. Tama po. Meron pong iba ang magsasabi, kailangan mag-aral ka, Father, kailangan ng magandang edukasyon. Tama rin po. At marahil meron din po magsasabi na, Father, kailangan magtiwala ka sa Diyos. Mas tama po. Pero alam niyo po ba, bago mangyari lahat ng yan, may isang napakasimpleng hakbang. Madalas minamaliit natin, kaya hindi tayo nagtatagumpay sa buhay. Ang unang hakbang para magtagumpay ka ay magpakita ka. Pumunta ka. Manatili ka. Remember this. You have already won half of the battle the moment you show up. The first step to succeed in life is just to show up. Meron nga po nagsabi that 80% of success is simply just showing up. Marami po ang nabibigo hindi dahil mahina sila. Marami ang nabibigo dahil
hindi sila dumating. Hindi sila sumipot. Hindi sila bumangon. Hindi sila lumaban. Amen? Kaya nga, ito po ang napakagandang mensahe, paalaala ng ating ebanghelyo ngayon. Sa talinghaga ng mga manggagawa sa ubasan, hindi ko po alam kung napansin nyo, paulit-ulit daw po lumabas yung may-ari. Lumabas siya ng alas 9, alas 12, alas 3, hanggang alas 5 ng hapon. Parang hindi po napagod na naghahanap itong may-ari. Parang binigyan niya ng pagkakataon lahat ng mga taong nakita niya doon sa liwasan ng bayan. At ang mga huling tinawag niya, actually sila po yung mga ayaw kunin ng ibang tao. Para po maunawaan niyo, nung pong unang panahon kasi, panahon ng ating Panginoong Jesucristo, kung gusto mong magkaroon ng trabaho, lumabas ka lang, tumayo ka sa tabi ng palengke. Pero siyempre, yung mga nagpapagawa ng mga bahay, sino pong unang kukunin nila na trabahador? Yung mga malalakas, yung mga maliliksi, yung mga bata-bata. Hindi po ba? Sino po yung mga natitira kadalasan bandang huli? Yung mga mahihina, yung mga matatanda, yung mga hindi na mabilis kumilos. Pero pansin niyo po, kung anong ginawa ng mga trabahador, kahit na walang kumukuha sa kanila, hindi pa rin sila umuwi. Hindi sila sumuko. Nandun pa rin sila. Umaasa na may kukuha sa kanila. Tang mabuting balita, dahil nanatili sila, natagpuan sila ng may-ari. At dahil natagpuan sila, pinagtrabaho sila. At dahil pinagtrabaho sila, pinagpala sila. Mga kapatid, kung alas 12 pa lang po umuwi na itong mga taong ito dahil disappointed sila, dahil nalungkot sila, makikita po ba sila ng may-ari? Hindi po. Di po ba? Kung sinabi nila, ayoko na, wala nang pag-asa, wala na akong chance, magkakaroon po ba sila ng sweldo? Hindi po. Hindi po ba? Ang himala ay dumating dahil nanatili sila. Kaya tandaan niyo po yan. Hindi ka pagpapalain kung wala ka dun sa tamang lugar ng biyaya. You have to stay put in that place for God to find you. Halimbawa po, paano ka matututo kung absent ka palagi sa klase? Paano lalaki ang negosyo mo kung ayaw mo naman buksan yung tindahan mo araw-araw? Paano kayo magmamahala ng mabuti ng asawa mo? Kung iba naman yung ka-text mo, iba yung kausap mo. Marami pong asawa, hindi naman po naghahanap ng mga mamahaling regalo eh. Ano pong gusto ng misis sa mga mister? Yung present lang siya, hindi po ba? Yung nakikinig lang siya, yung tinitignan siya. Kaya nga ang tawag natin dyan, presence. Dahil minsan, your presence is the greatest present that you can give. Amen? At paano lalalim yung pananampalataya mo kung palagi ka naman absent sa misa? Di po ba? Minsan yung iba sa atin, physically present sa simbahan, pero mentally absent. Minsan nandyan yung katawan mo, mukha kang nakikinig, pero ang totoo, nasan yung isip mo? Paligoy-ligoy, lumilipad. Hindi po ba? Meron mga tao, nagrereklamo sa Diyos, sinasabi, Lord, bakit ang layo-layo mo sa akin? Sa totoo lang, sila yung hindi palagi nagpapakita sa Diyos. Hindi po ba? Si Lord, ang Diyos, hindi naman nawawala. Tayo ang madalas lumalayo sa Diyos. Amen? May nabasa po ko, napakagandang payo, galing po sa mga psychologists. Ang tawag po nila dito ay the 2-minute rule. Kapag nahihirapan ka daw sa simula, huwag kang mag-iisip na gawin mo yung bagay na yon ng 2 oras. Ano man ang gusto mong gawin, simulan mo lang at tapusin mo ng 2 minuto. Halimbawa, gusto mo magbasa, gawin mo lang 2 minutes. Gusto mo mag-exercise, gawin mo 2 minuto lang. Gusto mo magdasal, umpisan mo 2 minuto lang. Ang mahalaga kasi ay yung pakita ka lang. Meron pong isang halimbawa dyan, isa pong lalaki.
nakapag-lose po ng 100 pounds. Pagkataba-taba no po lalaki. Ano pong ginawa nitong lalaki? Bakit nangayayat siya, pumayat siya? Paano po siya nagsimula? Hindi po siya agad nagbuhat ng mga mabibigat na weights. Hindi po siya agad tumakbo. Alam mo yung ginawa ng lalaki? Araw-araw, for 2 minutes, pumupunta lang po siya doon sa gym. Wala pong mintis. 2 minutes, pupunta siya doon sa gym. Una, uupo lang siya. Iinom ng tubig, uuwi na. Mukhang wala pong nangyari. Pero alam nyo, yung araw-araw na ginagawa niya, nakabuo po ng habit ng ugali sa kanya. Nakasanayan niya, hinahanap ng kanyang katawan, yung pag-gym. Hanggang inumpisa niya, 2 minutes, nagbubuhat ng barbell. 2 minutes, nandun sa treadmill. 2 minutes, weightlifting. 2 minutes, walking. Yun po yung nakapagbago sa buhay niya. Mga kapatid, hindi po intensity ang nakakapagbago sa atin. Consistency. Kaya tandaan niyo po, consistency beats intensity every time. Kapag araw-araw kang bumabalik dun sa sugat mo, huwag kang magtataka. Bakit? Napakabigat ng puso mo. Kapag araw-araw ka sa sugalan, huwag ka rin magtataka. Bakit puno ka ng utang? Kung araw-araw ka sa inuman, huwag ka magtataka. Bakit may sakit ang liver mo? Kung araw-araw, binabalik mo na lang yung iyong lungkot, yung iyong inggit, yung iyong galit, huwag ka magtataka. Bakit hindi ka sumasaya? Pero, kung araw-araw ka nagpapakita sa Diyos, kung araw-araw ka nagsisimba, kung araw-araw ka nananalangin, at kung araw-araw ka nagpapasalamat, unti-unti, hindi mo man mapapansin, binabago ka ng Diyos. Mga kapatid, baka pagod ka na, baka wala ka ng gana, baka pakiramdam mo walang nangyayari sa buhay mo, huwag kang agad uuwi. Huwag kang agad susuko. Magpakita ka pa rin. Kahit na wala ng tuwa sa puso mo, magpakita ka pa rin. Kahit wala ka nakikitang resulta, magpakita ka pa rin. Parang huli na ang lahat, magpakita ka pa rin. Dahil tandaan mo, hindi mo alam kung anong oras dadaan ang Panginoon dyan sa ubasan ng buhay mo. At baka ang araw na gusto mo nang sumuko, yan pala yung araw na magpapakita, magbibigay ng biyaya ang Diyos. Sayang, kaya huwag ka susuko, magpatuloy ka pa rin. Huwag kang aalis, magpakita ka, show up, and be present. At kapag ginawa mo yun, makakasiguro ka, God will also show up to bless you in your life. Kapag dumating ang Diyos, hindi ka niya pauuwiin ng walang biyaya. Pagpapalain ka niya ng higit sa iyong inaakala. Kaya sa banal na misang ito, tayo magpatulong sa Diyos. Palakasin tayo sa gitna ng ating mga pagsubok na gabayan niya tayo. Magpakita, tulungan niya tayo at dalhin niya tayo sa tamang lugar ng ating pagpapala. Amen. Tumayo po tayo at ialay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng sa atin, dahil ang kanyang katarungan at kagandang loob ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa kanya habang nananalig na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtitiyaga. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihan mula sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa,
naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nagtitiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at na mayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoon naming Diyos, pagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo sa abot ng aming makakaya na walang hinihiling na kapalit. Naniniwala kami na sa piling ka namin at pinibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay dahil sa iyong Ama na si Jesus, aming Panginoon. Amen. Lord, we gather today in your house. We kneel down and pray. We ask for your mercy as we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lord, we lift up to you all these gifts we offer for your glory. We will eat this living bread. We will drink this saving cup and feel your presence, O Lord. As we offer this bread and as we bring you this wine, bless them, Lord Jesus. Feed us now, give us life. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Panalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paunlakan mo ang aming mga panalangin at pagbigyan mo kami makalaya sa tanang pagkamasuwain upang sa kadalisayan iyong bigay sa aming magampanan ang paghahaing naglalahad ng aming paglilingkod sa iyo sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ezekiel Moreno na pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran ay pagiging maasahan sa pananungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy mapaghanggang ngayon. Sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng mga sambayanan mo dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, minabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay. Si Kristo ay nabuhay. Si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong digdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, si San Ezekiel Moreno na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, narito ako, pusong bukas sa iyong tawag. Sa bawat hakbang ng aking buhay, ikaw ang ilaw at aking gabay. Narito ako, handang sumunod sa iyo, buong buhay ko'y iniaalay sa iyo, sa iyong pag-ibig. Ako'y maglilingkod, sa iyong kalooban ako'y tutugon. Ikaw lamang ang susundin ko. Kapag mahina ang aking loob, ikaw ang lakas na aking sandigan.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, ang pagsasalo namin sa banal na pakikinabang ay magpalakas nawa sa aming pananampalataya na itinuro sa mga apostol at pinagmalasakitang ipalaganap ni San Ezequiel Moreno sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapatid, tandaan nyo, ang unang hakbang para tayo'y magtagumpay ay yung magpakita lamang tayo. The first step to succeed in life is just to show up. Saan ka kailangan magpakita ngayon sa iyong buhay? Alam ko, madalas nasisiraan tayo ng loob kasi palagi tayong nakatingin doon sa bunga, sa resulta. Pero dapat ang tingin natin ay palagi doon sa nagbibigay ng bunga, ang Diyos. Talagang titigil ka dahil hindi naman lahat otomatiko na makikita mo uusbong yung bunga ng iyong kapaguran. Pero kung magtsatsaga ka, kung magpupursige ka, kung magpapatuloy ka, at kung naniniwala ka na darating din ang tamang panahon na ikaw ay pipiliin ng Diyos, yan ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. So keep showing up. Show up in your relationship kahit na minsan nagiging malamig na ang iyong feelings sa bawat isa. Show up in your check-up. Show up in your medical procedure. Alam ko po yung mga iba sa inyo nagpapakimo, nagpapadialysis, pagod na, pero kung titigil ka, masiiksi ang buhay mo. Di po ba? Yung mga nag-aaral sa inyo, mga nagbo-board exam, show up. Pakita ka sa classroom, sa iyong pag-aaral. Dahil kapag ikaw ay nandun sa tamang lugar, dadaan din ng Diyos, makikita ka niya, at diyan kanya pagpapalain ng sobra-sobra. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Ezekiel.